Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay narito ngayon upang talakayin ang isang mahalagang isyu na patuloy na nagpapahirap sa ating mga manggagawa, ang mababang pasahod dito sa Pilipinas. Sa ating bansa, marami sa ating mga manggagawa ang nakararanas ng kahirapan dahil sa kakulangan ng sapat na sahod. Kahit na may mga pagtaas sa minimum na sahod, marami na rin sa ating mga manggagawa ang hindi sapat ang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay isang malaking hamon sa kanilang kabuhayan at kalagayan. Ang kontraktualisasyon ay isa pang isyu bumabatikos sa sistema ng ating paggawa. Marami sa ating mga manggagawa ang naaapektuhan ng kontraktualisasyon na nagdudulot ng kawalan ng seguridad sa trabaho at hindi sapat na benepisyo. Ito ay hindi makatarungan at dapat nating labanan. Nananawagan ako sa ating pamahalaan na bigyang pansin ang mga hinaing ng ating mga manggagawa. Kailangan nating isulong ang pagkakaisa ng mga manggagawa upang labanan ang kontraktualisasyon at igiit ang dagdag na sahod at pambansang minimum na sahod. Dapat nating tiyakin ang ating mga manggagawa ay nabibigyan ng sapat na benepisyo at proteksyon. Ang ating mga manggagawa ay ang lakas ng ating bansa. Sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya at nagtataguyod sa ating lipunan. Kung nais nating magkaroon ng tunay na kaunlaran at katarungan, kailangan natin bigyan ng halaga at suportahan ang ating mga manggagawa. Sa ating pagdiriwang ng araw ng paggawa, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na muling ipahayag ang ating paninindigan para sa mas magandang kinabukasan para sa ating mga manggagawa. Tayo ay dapat magsama-sama at ipaglaban ng ating karapatan at kapakanan. Hinihimok ko ang bawat isa sa atin na maging bahagi ng pagbabago, magsama-sama tayo sa pagtindig at pagkilos upang wakasan ang kontraktualisasyon. Itaas ang sahod ng ating mga manggagawa.